Welcome sa Burst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel mga Kadabarkads. At for today's video nga, ay pag-uusapan natin ang mga kaganapan sa ating mga sinusuportahang programa dyan sa TV5 and syempre ang Dabarkads and ang Itbulaga. So dinagsa po yung pa-job pair ni Mr. Willie Rebillame para po sa Will to Win. So eto po yung mga picture, ipapakita ko po sa inyo na talaga namang kanina marami po ang nag-apply at marami po ang sumubok sa job pair, sa hiring ng Will to Win na i-deploy po dito sa programa ni Mr. Willie Rebillame na mapapanood na po sa telebisyon simula bukas. Samantala ngayong araw naman po, merong ni-reveal itong si Maine Mendoza, host ng Itbulaga sa broadcast channel niya po dito sa Instagram. So after 1 year, inilabas na po ni Maine Mendoza itong pre-wedding shoot po nila ni Mr. Arjo Atayde. Imagine, 1 year bago po ilabas ni Maine Mendoza yung pre-wedding shoot nila. And ayan po, ipapakita ko po sa inyo yung mga picture na ang cute with Mr. Arjo Atayde. So napaka-photogenic talaga at ang ganda ni Maine Mendoza, lalo na po sa personal, at marami nga po ang nagsasabi na napakaliit ng mukha ni Maine Mendoza na para bang ito ay Barbie. So sabi nga po dito ni Maine Mendoza, happy anib to our spontaneous pre-wedding shoot. So, 1 taon na. Gusto nyo yung a year later ko talaga sinishare ang mga ganap. Kahit naman Maine Mendoza sabihin namin na ayaw namin, ikaw pa din ang masusunod kung kailan mo ibabahagi at isishare sa publiko yung mga ganap mong yan. Samantalang, kanina naman po, ay nagbahagi itong si Dabarkads host Alan Kay ng mga present sa kanyang Clowns Republic mamaya. So, andyan si AJ Salamante, si Boobsy, si Osang The Rock Diva, Michelle O, Bombshell, and Henry G, si Debet, Miko Aitona, and Rina. So, yan po ang present sa Clowns Republic ni Alan Kay dyan sa Quezon City. So, pahinga siya ngayon kasi linggo, 'di ba? Kailangan niya pong ipahinga kasi nakadalawang show siya kahapon, araw ng Sabado yan. So nagtataka nga ako, paano pinagkasya ni Alan Kay yung kanyang isang katawan sa 2 event? Grabe, no? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa write-ups ng Filipino Star ngayon tungkol kay Pauline Luna Soto and syempre kay Bossing Vic. Sabi dito, naging kapalaran ni Pauline walang nakahula. Siguro, naisip ako ni Pauline Luna Soto habang inaalagaan si Natalie at Mochi. Tumawag at nagtanong kung anong food ang craving ko at kung type ko ang atis. Imagine mo na hindi mo akalaing magiging domesticated si Pauline dahil sa edad niya ng mag-asawa. Pero from the look of it, parang very caring housewife and the mother siya. At to think na sa edad ang mga anak niya na malilikot at playful. Imagine ang patience na inilalagay ni Pauline para sa pag-aalaga ng kanilang mga anak ni Vic Soto. Pero saan mo mang ang gulo tingnan, si Pauline kitang-kita mo na contented at very happy siya. Thank you, Bossing Vic Soto, for the happiness and stability you provided for one of my most loving alaga, Pauline Luna Bongga. So ayan po ang write-ups ng PhilippineStar.com. So, pansin ko din po yun itong si Pauline, napakamaalaga po niyang ina. Sabi niya nga po, sa pagkakaalala ko, sinusulit niya yung bawat oras, bawat minuto na inaalagaan niya po yung mga anak niya. 'Di ba? Kasi hindi na po yan mauulit. Minsan lang po kasi silang maging bata. At ang siste pa dito, hindi na po
dadagdagan pa sila Mochi and si Tali. Stop na daw po at yan ang desisyon ni Bossing Big Soto. Samantalang ngayong araw naman po ay nagbahagi ng ilang picture ang isang anak po ni Boss Joey sa Instagram ng ganap po sa kanila ngayong araw. So, isa po itong parang ano ba to? Lechon and balot sa Chi-Town daw. So, meaning ba nito ay nakauwi na sila Boss Joey at ang pamilya niya dito sa Pilipinas kasi Chi-Town, Chinatown, di ba, dyan sa ano? Basta dyan sa Kamaynilaan yan, di ba? And eto po ang isa pang picture na kung saan parang nasa Pilipinas na sila. So, baka pwede na nating makita si Boss Joey sa live ng Itbulaga, no, sa Miyerkules. So, abangan po natin yan, okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang host ng Itbulaga na kung saan ay nagluluksa po sa pagpanaw ng isang malapit po sa kanya and syempre naging parte ng Dabarkads. So, sino po ang tinutukoy kong host na nagluluksa and malungkot sa pagpanaw at pamamaalam po ng isang Vatican na journalist. Walang iba kundi itong si Raisa May Dizon kay Chino Trinidad. So, paano po siya naugnay kay Raisa May Dizon? So, kanina po sa IG story ni Raisa May Dizon, nirepost niya itong binahagi po ng isang fan. Sabi dito, naging part pa siya ng Dabarkads at the Raisa May Show. Rest in peace, Sir Chino Trinidad, veteran sports journalist, passed away this July 14. And meron diyang caption na pray and puso na white. So, ito pa lang si Sir Chino Trinidad ay napalapit ng husto, no, kay Raisa May. And ito po yung mga picture, oh. Ang sweet nilang dalawa, 'di ba? And nakakalungkot lang na sa napakabatang edad po ni Sir Chino Trinidad, 56, magbe-birthday siya this coming July 23. Pero binawian na po siya ng buhay. 'Di ba? Nakakalungkot. Actually, hindi lang si Raisa May Dizon ang nagluluksa, buong bansa po, no? Dahil ito pong si Chino Trinidad, talaga namang kilala po ito. No, kilala po ito sa larangan ng sports, sa pagbalita po ng mga sports, no. So, naging parte pala siya ng Dabarkads, hindi ko nasubaybayan yung pangyayaring yun. But anyway, ganun talaga yung buhay, hindi natin sure kasi kung hanggang kailan lang yung itatagal ng buhay natin dito sa lupa. So, ano ba yung dapat nating gawin? 'Di ba? Kung gano'n na hindi natin alam yung buhay natin dito na para mangkabuti lang. 'Di ba? Magpakabuti, gumawa ng mabuti sa kapwa, 'di ba? Gano'n na lang, 'di ba? Para nung sa gano'n, once na tayo mawala, maalala tayo ng ating kapwa na tayo ay naging mabuti sa kanila nung tayo ay nabubuhay pa.